Magandang umaga po Manong Ted and DJ Chacha at Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year, ma'am. Go chat, please. Yes po, Prof. Cello. Lumabas na po itong final 2026 national budget natin. Napirmahan na ng Pangulo. Aprobado na po ito. May Facebook post po kayo. Binigyan nyo ng masinsinang assessment ito pong napirmahan na budget ng Pangulo. Maging yung naging proseso ng budget natin. From the open BICAM up to civil society participation hanggang sa mga issue ng pork, ayuda, PhilHealth, unprogrammed appropriations na posibleng panggalingan ng panibagong korupsyon. So para na po mas Mm. maintindihan, lalo yung mga walang Facebook at hindi nakita yung inyo pong post, itong masinsinang assessment ninyo sa naging budget natin for 2026. Kayo po ba ay sang-ayon at naniniwala dun sa sinasabi ng ilan nating mambabatas na ito ay people-centered budget at ito ay squeaky clean na budget? Transparent na nga ba ang naging proseso dito? Alam niyo DJ Chacha, nakakatuwa nga po no at inadopt ng Kongreso yung sinasabi nating open BICAM. To the extent na nakita natin to at na live stream ito. Pero sinasabi natin na marami pa rin kakulangan kasi halimbawa maraming kagulat-gulat na nangyari na pag-increase ng mga ilang items na halimbawa yung mga ayuda, yung MAIFIP na yung final budget dito ay mas malaki pa dun sa sinuggest ng House, sa original na sinuggest ng Senate, pero hindi napaliwanag kung anong basehan o anong pang-uusap ang nangyayari at biglang naglakihan itong mga tinatawag na ayuda programs. So sa huli, magandang nasimulan na itong open BICAM pero sinasabi natin na dapat maging tuloy-tuloy ito, marami pang opportunities for improvement at sana gawin ito sa lahat ng mga panukalang batas na dadaan sa Kongreso. With respect to the budget naman po, ay syempre sinasabi nila squeaky clean, wala nang korupsyon. Pero ang totoo lang naman po, pag nakita natin ng budget na yan, ang korupsyon ay nangyayari pagdating sa implementasyon. Dahil pag sinusundan natin yung mga diskusyon, binanggit na nga ito sa Senado nung pinag-iimbestigahan itong mga korupsyon tungkol sa infrastructure projects, no, na ang mga infrastructure projects natin nasimulan pa lang yung pag-identify ng mga politiko diyan, nasa NEP pa lang doon sa National Expenditure Program, sa planning pa lang na-identify ng mga allocable na mga congressman at senador at lumusot yan sa budget na hanggang ngayon ay hindi natin alam. At hindi dahil sa naisingit na yan sa budget ay tapos na yung usapin ng pork barrel. Nangyayari po yung korupsyon sa pork barrel sa mga ayuda programs na yan dahil pinapayagan ng executive branch, ng ating mga ahensya na makialam ang mga congressman at mga senador. Inaayaan ng mga ahensya natin na ang mga congressman at mga senador ang mag-distribute ng mga programang ito. Kaya minsan po parang ang sarap pakinggan na sinasabi nila na ganyan na yung budget, na sinasabi ng Pangulo na babantayan nila itong maigi. Sa totoo lang po, yung Pangulo ang mismong responsable para siguraduhin na walang magiging pakialam ang mga politiko sa implementasyon ng mga proyektong ito. Kaya nga po dun sa post ko ay hindi pa tapos ang pagbabantay natin. Nandyan yung pagbabantay natin sa budget pero ngayon kailangan nating i-challenge mismo ang Pangulo sa mga konkretong aksyon para mapigilan yung mga issues ng korupsyon na to. Okay. At dito nga po sa post ninyo, sinasabi ninyo, ang panawagan po ninyo, isa publiko itong allocables ng mga senador at even ng mga kongresista. Bakit po ito critical for accountability at ano ang epekto nito kung hindi po nila isa sa publiko ang impormasyon na to? Oo, kasi diyan nangyayari yung matinding korupsyon, eh. Ito yung rent seeking, kumbaga sinasabi ng mga politiko, "Ako'y naging padrino, ha, para malagyan ng budget." Yung halimbawa, yung tulay na yan o yung basketball court na yan. Kung malalaman ng mga Pilipino, ng publiko kung ano-ano ba yung mga pinasok na budget ni congressman, ano yung mga infrastructure projects na yan, o sino yung mga naging contractor ng projects na yan, magkano ang nilaan at magkano yung ginastos, mas magiging aware ang mga taong bayan dun sa kung sino ba ang dapat singilin. Kung halimbawa ay yung flood control project ay hindi pala natuloy, hindi nag-exist at substandard. Mukha namang hindi mapipigilan ang pakikialam ng ating mga politiko sa infrastructure projects na yan at talagang tinotolerate at fina-facilitate
ahensya ng gobyerno dahil nga may mga allocable at 'di ba ang sinasabi nga, hindi lang 'yan sa DPWH kundi sa iba't ibang ahensya. Ngayon nalipat na yung, farm to market road sa Department of Agriculture. So napakahalaga na kahit sabihin pa natin na, "Oh, 'wag na kayong mag-insert, tama na ang pork barrel." Kung 'yan ay ginagawa sa likod or sa pamamagitan ng, connivance ng executive branch at ng legislation, paalam na lang natin sa publiko, ano yung mga naging insertions na 'yan para mabantayan at, ma-monitor ng taong bayan kung nagagawa nga ba yung mga proyekto. Binanggit niyo po sa post niyo si Secretary Vince Dizon, very Yes. specific. Vince Dizon, ilabas mo na ang listahang ito. Kung hindi niya po ito ilalabas, ano po ba? Ano kayang epekto po nito? Kapag yan ay hindi nilalabas ni Secretary Vince Dizon, mananatili yung agam-agam at pagdududa natin tungkol sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kasi sa totoo lang, DJ Chacha, simula nung sumabog ito, pinasabog ito sa sona ng Pangulo noong 2025, ano ba ang konkretong aksyon na ginawa na ng gobyerno para ito ay mapigilan na? Ha? Syempre, hinihintay pa natin ngayon yung mga makasuhan. Nakikita natin nakakasuhan yung mga DPWH na mga empleyado, mga kontraktor. Nasaan ang mga politiko? Wala pa. 'Di ba? Pero maliban sa pagpa-file ng mga kaso doon sa mga nasasangkot dito sa mga ghost flood control at substandard flood control projects, ang napakahalaga ay mapigilan na ito sa pangyayari. At wala pa tayong nakikitang konkretong polisiya na isinulong at ginagawa ng gobyerno. At narito na naman tayo sa 2026 budget, malinaw naman na nandyan na yung mga allocable, nag-usap na bago pa yan na dumating sa Kongreso, yung budget na yan. Instead na nagtataguan tayo, isa publiko natin kung ano itong mga items na inilaan per district at pinadrino ng ating mga politiko para yung mga taong bayan, sa susunod, pag nakita natin yung poster, yung mga karatula na ito ay pinagawa ni Congressman X or Y, hindi na tayo basta-basta nagpapasalamat lang para hindi na siya EPAL projects. Ano? Ang sasabihin na natin sa susunod, aba, ganito pala kalaki ang ginastos ni Congressman. Sino ang contractor dyan? Tama ba yung ginastos? Kaya importante na nakipag-partner tayo do sa mga technical na mga residente ng mamamayan natin, yung mga engineers, para nakukonsulta natin sila. Tama ba yan? Yung halagang sinasabing ginastos at na-execute ba na kompleto? So ganun sana yung maging sistema para mapigilan na yung mga flood control projects na ghost, yung mga infrastructure project na talagang pinagkakakitaan lang. Alam mo, DJ Chacha, kasi nakipagkwentuhan din ako sa mga barangay captain. Kahit mga barangay captain, walang access sa ganyang impormasyon eh. Mhm. So, at the minimum, kung talagang seryoso yung mga opisyal ng gobyerno natin na bawasan ng korupsyon, ilabas nila yung mga ganyang impormasyon. Otherwise, minsan nakakasawa ng pag-usapan, paulit-ulit lang din naman, magmamalinis na walang pork barrel, walang mga insert, pero pag nagkaroon ng implementasyon, yun naman ay kitang-kita mong pagiging epal ng mga politiko. And the reality is that yung administrasyon mismo, yung mga ahensya, and I'm sure, alam yan ng Pangulong Marcos, itong mga pondong to ay ginagamit at ibinibigay kung sino ang pinakamalapit sa gobyerno, 'di ba? Hindi yan ibinibigay at ina-allocate ng naaayon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kaya siguro isang challenge din hindi lang kay Secretary Vince Dizon, kung hindi kay Secretary Balisaca ng DepDev na makialam at magtakda ng maayos na formula kung paano nga ba dapat ina-allocate sa mga lugar itong mga programa na to. Hindi lang yung infrastructure, pati yung mga ayuda. Kung paano ibinibigay. Kasi ang nakikita natin, mga ayuda, pondo, binibigay mas malaki kapag mas malapit ka sa administrasyon. So dyan siya nagiging pork barrel. Pag-uusapan po natin yung pork, itong unprogrammed appropriations, ang tawag ng ilang budget watchdog dito ay shadow pork. May vinito po ang Pangulong Marcos Jr., 92.5 billion pesos. Ano po ang reaksyon nyo dito?
Alam niyo yung 'pag tiningnan mo nga actually, yung mga items sa unprogrammed appropriation, ito ay mga mahahalagang items 'no. Halimbawa yung mga foreign assisted projects, yan ay kahit inuutang natin yan, may counterpart ang, Philippine government diyan at hindi yan mai-implement kung hindi nabibigay ang Philippine counterpart. Ang sa akin lang, bakit ba natin patuloy na inilalagay ang mga items na 'to sa unprogrammed appropriation? Halimbawa, ang modernization ng AFP o kaya yung pangpasweldo sa ating mga empleyado, yung mga kailangan for their retirement. Importanteng mga items to, bakit patuloy niya inilalagay sa unprogrammed appropriation? Kung maalala po natin, pag sinabing unprogrammed appropriation, yan ay wala pang pondo. At mai-implement lamang yan kapag ka nagkaroon ng dagdag na kita ang gobyerno sa forma ng dagdag na utang or dagdag na tax. No, kaya itong pag-veto ng Pangulo actually wala namang epekto 'yan. Parehas pa rin yung gagastusin natin, 6.7 trillion. Dahil wala pang budget 'yan. Ang malaking issue sa unprogrammed ay bakit nagkakaroon ng kapangyarihan ang executive na mag-decide. Halimbawa may dagdag na kita tayo, dagdag na tax or dagdag na utang, yung executive ang nagde-decide ano ba ang popondohan natin. Kaya yan naging malaking issue ng korupsyon noong mga nakakaraang taon dahil nagkaroon ng extra na kita supposedly mula sa PhilHealth at saka sa PDIC. At ang executive dito sa mga nakalista sa unprogrammed, prioritize ang flood control at infrastructure projects, di ba? May malinaw na rule. Paano mo dapat pinaprioritize yung unprogrammed na yan? So, at saka ang kapangyarihan para magtakda kung magkano at ano ang gagastusan ay Kongreso. So kaya sinasabi natin, itong unprogrammed appropriation na to, dapat i-abolish lahat yan. Dapat wala yan kasi unconstitutional yan. Kung magkakaroon ng tunay na dagdag kita ang gobyerno o dagdag na budget, dapat babalik ang executive sa Kongreso para tanungin, ano ang maaari nating pondohan or paki-approve naman Congress dahil may extra pera tayo, dito natin siya gagastusin. But unfortunately, nananatili pa rin yung unprogrammed appropriation dito sa 2026 budget, no? Kaya palagay ko ay baka marami ang magtutungo sa Supreme Court para questionin uli yung constitutionality ng unprogrammed appropriations na yan. Kasama po ang grupo nyo doon, Professor Shelo, dun sa mga plano na questioning po ito Yes. sa Korte Suprema? Yes, Oo, yes. oo. And anytime soon, this can happen. Yes. Oo. Kasama na rin po dyan, syempre, yung mga ayuda programs, no? Actually, alam mo, ito yung nakakatawa, DJ Chacha. Yung ma-IFIP, di ba, matagal na natin nirereklamo yan. Kasi oo. bakit kailangan ng guarantee letter Oo. sa Kongreso? Oo. Tapos sasabihin ng Pangulo, papipigilan na natin yan, di ba? Yung ano na, lahat na yan ay para sa taong bayan, wala ng politika, etc. etc. Pero sa totoo lang, pag tiningnan mo ang polisiya, wala naman talagang pakialam yung mga congressman dyan eh. And yet, yan ang naging continuous practice taon-taon. Ibig sabihin, kaya yan nangyayari. Pinapayagang mangyari ng administrasyon. Okay. Diba? Oo. Lumabas na rin yan sa COA Yes report. po. So tingin ko, importanteng magkaroon ng Supreme Court decision dyan. Kasi wala naman palang balls ang executive para pigilan ang pakikialam ng legislative. At actually, inisip mo, bakit nga ba pipigilan? Baka instead na pinipigilan, ito ay ginagamit talaga para paboran yung mga kaalyado nilang mga politiko. And that is wrong. Hindi natin sinasabing mali yung magkaroon ng ayuda program. Talagang yung budget natin, magkakaroon yan ng pondo para sa ayuda program. Ang problema natin dyan ay paano ba ito ini-implement ng executive. At pamamaraan ng pag-implement nila ay ina-allocate yan hindi dahil sa mas maraming mahirap o mas maraming nangangailangan sa isang lugar, kung hindi. Ay, ito, kaalyado kong politiko, bibigyan ko siya ng mas malaking pondo para mas marami siyang pangpamudmod sa mga constituency niya, di ba? So, ganun yung nangyayari at continuously ginagawa yan ng executive at ng mga congressman at senador natin. Nakakalungkot kasi marami naman talagang mga kababayan natin ng nangangailangan pero hindi sila nabibigyan ng naaayon sa pangangailangan nila. Nabibigyan ng naaayon sa
papabor sa politiko. So para po sa inyo, hindi bawasan lang, totally abolish unprogrammed appropriations. Puntahan naman po natin ang isa sa mga ipinagmamalaki nila. Ito talagang binabandera nila ito. For 2026, pinakamalaking allocation is the Department of Education. Umabot po yan ng more than 1 trillion pesos. 1.015 trillion pesos po ang budget natin para sa edukasyon. Ano po ang reaksyon nyo dito, lalo pa sa panahon ngayon na talagang kinakailangan din naman talaga ng tulong po para sa edukasyon, para sa mga estudyante natin at sa kakulangan pa rin po natin ng ating mga classrooms? Yes, opo. Ito po ay kinakatuwa natin na malaki na ang naging budget sa edukasyon. Ganun pa rin po, ang susunod na hakbang dyan ay napaka-importante yung participation natin, monitoring sa execution at implementasyon ng pondo na to. Saan-saan ba yun mapupunta? Kasama dyan ang procurement ng mga libro para sa ating mga estudyante, pagpapagawa ng mga classrooms na sana this time around, kasi nakita natin previous years ang palpak ng pagpapagawa execution, no? Ilang classrooms lang ang napapagawa. Pero nakita din naman natin sa pag-aaral nila mismo na may mas murang paraan kung paano makapagawa ng classroom, mas may epektibo, mas efficient na paraan para mas mapabilis ang pagpapagawa ng classroom. So sa pagtatapos ng budget na nakalaan na for 2026, ang next steps ay mas mag-engage pa ang mga tao para i-monitor kung paano nga ba gagastusin ang pondong yan para masigurado natin na mas maganda naman ang maging kinalabasan nito para sa ating mga estudyante, no? Ma-address na yung problema ng kakulangan ng mga guro, kakulangan ng gamit sa paaralan, kakulangan ng classroom, at mag-improve ang outcome at performance ng ating mga estudyante. Kanina kausap lang po namin ang SINAG at pinag-uusapan namin yung budget naman po for agriculture. Almost 300 billion pesos po ang budget natin para sa agrikultura for 2026. Ma'am Shelo, kaya lang, doon sa ugnayan namin kanina sa SINAG, ang paulit-ulit na sinasabi nila, laging yung mga importante na kinakailangan for DA, lagi sinasabi din nila mismo na walang budget. Nung panahon na nasa gobyerno pa po kayo, nasaan po ba yung problema? Kasi every year nag-allocate naman tayo ng budget for DA. Pero ba't di natutugunan yung problema natin sa agriculture? Pero ngayon halimbawa kaya lumaki yan, dilipat na rin ang farm to market road sa Yes. Department of Agriculture. Oo, Tapos oo. ang sabi natin, lilipat lang ang korupsyon mula sa DPWH pupunta sa Yun na nga Department po, of totoo. Agriculture. Yun ang sinasabi ng mga budget watchdogs natin. Binawasan ang DPWH, pero ang FMRs inilipat sa DA. Kaya lumobo ng ganito. Sige po, explain further, Professor. Kasi, so bakit ba ganun na lang tayo talaga kalungkot or kawalan ng tiwala sa gobyerno, no? Kasi wala naman nga tayong nakitang policy change na nakakatulong para mas mag-improve ang accountability sa mga budget na nilalaan dito. So halimbawa po yung farm to market road, nakikita natin no, pinag-uusapan yan sa BICAM. Kaya importante yung open BICAM eh. Nakita natin na last minute nagpapalit ng listahan kung ano ba yung mga farm to market roads na yan at kung ano mga coordinates na yan. Yung iba wala ng coordinates. Magpapagtatanong ka tuloy, hindi ba sa pagdating ng dulo ng budget ay dapat na-decide na-identify na kung ano yung mga pinaka-importanteng programa, anong pinaka-importanting malagyan talaga ng kalsada, hindi yung farm to resort road ng mga politiko, kung hindi yung tunay na farm to market road na Farm to makakasigurado. subdivision. Diba? Oo. Yung magsisigurado na madadala ng mga magsasaka natin yung produkto nila sa palengke. Ang problema nga last minute nagkakaroon ng mga ganyang palitan. Kaya yan yung challenge eh. Mabuti na nga may mga ganyan tayong NGOs katulad ng SINAG na maaaring magbantay at himay-himayin itong mga programa na to. Sa DA halimbawa patuloy na nagiging procurement dyan every year. Tulong sa mga magsasaka at mga kababayan natin. Kung may procurement ng infrastructure sa DPWH, may procurement din ng seedlings sa DA. Alam niyo, naalala ko ito, kwento na isa kong kaibigan na nag-work as community support organizer sa isang probinsya. No? Taon-taon, ilang bilyon ang ginugugol natin pangbili ng mga kakao para halimbawa turuan yung mga farmers ay magbibigyan ng seedlings ang ating mga kababayan para magtanim ng kakao at lumago ang ating kakao industry. Pero pagbaba ng kakao,
wala namang tumutulong, walang nagtuturo paano nga ba itanim yung kakao. Wala namang hindi naman functioning yung mga technical support para magbigay ng pamamaraan paano 'to mapalago. Hindi wala namang technical assistance para mag-identify ano nga ba talaga yung mga appropriate na itanim sa isang lugar, 'di ba? Mm. So may mga kumikita diyan sa procurement na 'yan ng mga seedlings at saka kung mamatay 'yan, mas mabuti bibili ka na naman ng seedling. Pero hindi yan nagiging lumalago, hindi yan nagiging industriya, hindi nagiging, efficient yung production ng agricultural sector natin. Actually magandang mahimay din talaga yan dahil malaki hindi naman maliit, malaki ang naa-allocate na budget sa agriculture, nasa top 5 ata ang, agriculture sector natin, 'di ba? Ang Department of Yes, Agriculture oo. ay hindi pala number 6 in terms of the size of the Oo. budget. Oo. Pero yun nga yung tanong, sa laki ng ina-allocate sa Department of Agriculture, bakit parang hindi naman nag-improve ang agriculture productivity natin, 'di ba? Panay ang import natin ng mga, gulay. Yung produksyon natin ng bigas ay patuloy na bumababa. At ngayon meron pa tayong farm to market road. Paano yung nata-translate sa kapaki-pakinabang nga ba sa mga magsasaka? Oo, At oo. yun ang isa sa mga kuwentong nakarating sa'kin 'no, na every year halimbawa, procure ng seedlings, the more na namamatay ang seedlings, the more procurement ang nangyayari at, Oo. marami rin kumikita diyan. Oo, nakakagulat yung mga nire-reveal ngayon ni Professor Shelo hangga't mahahanapan talaga ng butas sa hanapan. Baka dito, Yan. mas positive na yung marinig ko sa inyo. Aba, ang pinagmamalaki din ang ating mga mambabatas, even ang Pangulong Marcos Jr., meron ng provision na inilagay para nga hindi makaepal itong mga politiko dito sa mga ayuda at tulong na ibibigay po natin sa ating mga kapatid. Wala na daw political involvement sa pamamahagi ng cash aid, pero base po sa mga nakaraan, gaano nga po ba ito kahirap ipatupad? Prof. Yun Shelo, nga. naniniwala po ba kayo na ngayon there's provision? Yun ang paulit-ulit nilang sinasabit ni Yayabang. Naglagay kami ng provision dyan. Hindi na sila pwede makiepal dyan. Totoo bang hindi na magkakaroon ng political patronage dito sa mga ayuda Oo. programs natin for Ang 2026? ang gusto ko lang sabihin ay asa pa tayo diyan. Kasi nga dati naman wala namang batas na nagsasabing kasali sila, 'di ba? Pero wala rin namang balls ang administrasyon para pigilan ang pag-eepal ng mga politiko. That's one. But the second, point nga is hindi lang 'to issue ng pag-eepal, ito ay sinasadya ng administrasyon na ang pagbibigay ng paggamit ng mga ayuda na 'to, ng mga pondo na infrastructure, pagbibigay ng mga ayuda ay hindi na ayon sa pangangailangan ng mga tao kung hindi political favor sa mga politiko na malapit sa gobyerno. Kasi 'di ba lumabas nga sa study ng PCIG yun, sino may mga pinakamalaking infrastructure allocation, hindi ba kasama diyan yung anak ng pangulo, hindi ba kasama diyan yung chair ng APRO. Sila yung mga nakakakuha ng malalaking alokasyon sa distrito nila. Ganyan din ang nangyayari sa distribution ng ayuda. At saka nakakatawa dito sa provision na 'to, pinagbabawal yung participation sa distribution, 'di ba? Kung talagang makakapal at mauutak ang ating mga politiko, nakalagay lang naman sa distribution, Pero puwede pa rin silang mag-require na yung halimbawa, yung ayuda letter. O 'pag binigyan ka ng ayuda letter, that's still a requirement or, guarantee letter. That's still a requirement bago mo matap yung guarantee fund, yung fund para sa pangkalusugan, but hindi siya sa distribution aspect. Nandun siya sa first stages bago mo ma-access yung pondo. Kailangan meron ka munang endorsement. Yung mga distribution ng ayuda, hindi ba ang nangyayari diyan ay endorsement na ganito kalalaki ang mapupunta kay Congressman X, kay Congressman Y. Dati, walang batas na nagre-require sa participation nila. Walang nagawa. Hindi pinigilan ng executive. Tingnan natin kung gagawin nila. Pero ang ano yung konkretong ebidensya na hindi na 'to mangyayari, unang-una tingin ko dapat maglabas ng konkretong policy ang administrasyon. Paano nga bang ina-access yung mga ayuda na 'yan? Sino ang mga taong dapat nakaka-access sa ayuda na 'yan? Dapat yung mga requirements na 'to, yung proseso ay public, kung puwede ngang ang application diyan ay online para ma-access yung mga tulong na 'to at gawin din nating public yung listahan ng mga natulungan. Kasi minsan may mga bali-balita, 'di ba, na kamag-anak ni kapitan, asawa ni kapitan, mga,
asawa ng pulis yung nakakatanggap ng mga ayuda. O de para malaman natin kung yung mga karapat-dapat na kababayan natin ang nakatanggap ng tulong ay sa publiko na rin natin yung listahan na yan at isama na natin yan sa i-audit ng mga kababayan natin kasama yung infrastructure, kasama yung ayuda para hindi na po nagagamit sa pamumulitika yung mga pondo ng bayan. Okay, makasingit lang po, Professor, ano? Matanong ko lang po agad ito po kasing subsistence allowance na naging anunsyo po ng presidente na tinataasan niya nga po yung base pay, base pay po and increasing yung akin binanggit na allowance ng military and uniformed personnel. Dito po sa executive order ng presidente, ang sinasabi niyang funding, Section 5, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under nga itong GAA natin. Wala ito sa NEP na binuo ng executive. Pero dito po sa GAA, naisingit nila ito. Mm. Alam mo Manong Ted, yan ay napakalinaw din na political move ng presidente. No? Nakaka-disappoint nga eh. Hindi lang yan dun sa paghahanap ng pondo, kundi ano ba yung implikasyon ng ginawang pagtataas na to sa overall budget ng gobyerno. Kasi pag sinabing any fund, no, pwede rin naman yung mangutang na naman ang gobyerno para mapondohan yung adjustment ng base pay na yan. Bakit negative yung reaction ko dito? Dapat natutuwa tayo, tataas ang sweldo ng ating military. Alam niyo po, ina-appreciate natin ang serbisyo ng military natin. Pero ito po ay isa din sa mga issue na madalas kong inire-raise. Kapag po tumaas ang base pay ng sweldo ng military, ay tumataas din ang kaugnay na retirement ng mga retired military and uniformed personnel. Bakit ito issue? Issue po ito kasi unlike tayong mga ordinaryong mamamayan na nagbabayad ng SSS contribution natin, GSIS contribution natin, ang military and uniformed personnel ay walang hiwalay na pondo para sa kanilang retirement. Yan po ay kinukuha sa budget. And para po sa awareness ng lahat, halos kalahati ng budget ng halimbawa DND ay napupunta sa pagpupondo lang ng retirement fund ng military. Kaya nga po may hiwalay pang entry for modernization kasi hindi na sapat yung budget ng DND para isulong yung upgrading ng military natin. Matagal na pong sinusulong na sana magkaroon ng hiwalay na pondo kasi halos trilyon na ang utang natin diyan sa unfunded liability sa retirement ng military and uniformed personnel. Kaya for me, very irresponsible itong ginawa ng Pangulo na itaas, mag-commit sa pagtataas ng base pay sa 2026, 2027, 2028. Bakit ko po ito, bibigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Halimbawa, si Senator Bato, nag-retire siya, diba? So ang retirement po niyan ay siguro umaabot na dahil siya isang general. Pag tumaas ang sweldo ng mga general ngayon, tumataas din ang pensyon niya bilang general. So lahat ng generals na naka-retire ngayon, tataas lahat ng pensyon niyan. Hindi po sila nagkaroon ng contribution for their retirement unlike regular people like us. Lahat na yan ay pinopondohan mula sa General Appropriations Act. So ibig sabihin, itong ipinangako ng Pangulo na pagtaas ng sweldo for 2026, 2027, 2028 ay nangangahulugan ng mas malaking allocation, mas malaking kakainin sa budget natin para sa retirement ng military and uniformed personnel. Wala po tayong issue na itaas yan. Ang issue lang natin ay kailangan siguraduhin. Sustainable naman yan. May pondo na pagkukunan. Sa totoo lang po, ng mga nakakaraang taon na ginawang pag-increase, yan po ay inutang pa ng gobyerno para mabayaran. So kaya po siguro ang memo ng Pangulo ay malabo kung saan kukuhanin ng pondo. Ay hahanapan yan kung saan kukuhanin. Dahil siguro naman alam ni Secretary Recto at pinag-aralan nila. No? Ito nga po yung magandang challenge siguro, Manong Ted. Ipapaliwanag yun naman kay Secretary Recto saan nila kukuhanin talaga yung pondo at napag-aralan ba nila yung implikasyon
ng 3 years na increase na yan at ano yung magiging implikasyon sa budget natin overall at saan kukuhanin, magkano yung magiging dagdag na gasto sa gobyerno dahil dyan sa increase ng base pay ng military and uniform personnel at sustainable ba yung ginagawa nila. Magandang pasagot sa administrasyon. Opo. Madam Chair, kaya po ako nagtanong nito kasi kung binabanggit nga po ninyo na irresponsable para sa Pangulo, na agad-agad ipatupad ito nang wala ka namang source of funding, ang tanong ko nga po kanina, napondohan ito ng BICAM, di ba? For itong inanunsyo nila, kasama, right? Napondohan ng BICAM, tama? Supposedly, kasi Opo. hindi yan maaaring i-implement kung walang funding mula sa budget Opo, natin. kasi po dito po nakalagay sa balita nga 23 billion subsistence allowance gets BICAM okay, no? Inanunsyo po ito At mismo Manong Ted, iba pa po yung subsistence allowance dito ng sa bago. MUP sa increase in base pay. Mhm. At So, yung lahat ng implikasyon na yan, yun nga po kasi pag halimbawa subsistence allowance, ang magkaka-increase po ay yung active military members lang. So medyo mas manageable ang impact niyan, ano? Pero pag sinabi natin increase in base pay, yun po yung sinasabi ko na may implikasyon din yan sa ginagastos ng gobyerno for retirement. So, kaya nung inisyu ng presidente yung memo na yan ng increase, nagdududa din ako. So, dahil sinasabi nila to be funded by any available money. Baka kunin sa confidential fund niya. But that's the problem. Kasi malaking pondo ang pinag-uusapan natin dito pagka sinabing increase in base pay. Kasi nga At saka po, hindi lang naman yan yung annual pension eh. yes ma'am, ito po, ito nga po inyo na po masinsinan po na ipaliwanag ang implikasyon nito sa ating pong pambansang budget taon-taon. Ang pinupunto ko kasi nga dito, although wala ho kaming nakakapanayam na pumapayag para pag-usapan ito basically yung Committee Finances sa Senado, sa Appropriations. Yeah. Kasi po, ang punto ko lang ho kasi nga dito, kung papayagan ito ng Kongreso, because ang may poder lang po para sa alokasyon ng pera ng bayan, solely sa ating legislature. So, saan nga nila ito kukunin? Kasi kung wala sa NEP, kasi po ang sabi ng Presidente rito, sa susunod po, next year, isama na sa NEP. So ito ngayong pambansang budget na proposal, ito po ilalagay na ho nila. Ang tanong nga dito, bilyon po ito eh. Saan kukunin yung pera? At papayag lang Yun ba nga, ang Manong Kongreso? Ted. Di ba nagagawin lang ito nila nang wala hong pahintulot ang Kongreso? Manong Ted, yung mga nakakaraang taon, halimbawa na panahon ni Pangulong Duterte, yung mga ginawang pagtaas na yan, ang nangyayari ay nangungutang ang gobyerno para pondohan. Yung mga iba ay hindi agad nare-release, kaya nagiging Utang. unfunded liability. Utang yan, utang, hanggang sa eventually Okay. mababayaran ng gobyerno. Kaya nga sabi ko napaka-irresponsable kasi hindi lang naman yan one time na magiging Opo. epekto, kung hindi Opo. over the Opo. years. Dahil Opo, nga sa sige. pensyon yung impact niya. Okay, sige po. So salamat po ma'am at ito po yung inyong naipaliwanag nga kay Chacha sa ating po mga tagapakinig, itong mga maifif na ito, itong AX na ito. Itong maifif po, ang komplikasyon ngayon, ang DOH sinasabi na hindi na kami papayag na magbigay sa amin ng guarantee letter. Sabi ko nga, hindi ka naman pupunta ng office ni Erbosa sa DOH, hindi ba? So, kasi wala po itong guidelines Ano ba talaga ang black and white na patakaran dito? Ano ho ang inyong balak ko dito sa usapin na ito? Kasi may mga grupo na po na nagpo-protesta pero yung pong pag-question po dito kasi nga ang labo nito Siguro dalawang steps po yan. Isa ay yung pag-document natin doon sa mga kung nakakaraang proseso kung paano ba yan in-implement para maging malinaw na dapat talaga hindi maging illegal yung guarantee letter para ma-implement yung MAIFIP na yan. Pangalawa ay yung pag-pressure sa Department of Health na magkaroon ng malinaw na guidelines kung paano ba ginagamit yung MAIFIP. Actually, hindi lang, ang sana nga po ay magamit siya hindi lamang para sa zero balance billing sa mga government hospitals. Kasi yung ating mga kababayan, may mga nahihirapan din pong magbayad sa mga private hospital. So, yun nga po dahil sa
sinasadyang maging malabo ang mga polisiya dahil itong mga programa na to ay ginagamit sa pamumulitika. Kaya Mhm. dalawa siguro yung magandang magiging aksyon natin. Isa ay yung dalhin na to sa Supreme Court para magkalinawan na bawal talaga ang gamitin ng pamumulitika sa pag-i-implement ng mga ganitong klaseng programa. At pangalawa, pag-pressure or pag-demand sa ating mga ahensya kasama na yung DOH na paglilinaw kung paano i-implement yung MAIFIP na yan. At pangatlo, ito po importante, Manong Ted, kasi minsan parang feeling nila good news yan, palaki ng palaki ang pondo para sa ayuda, palaki ng palaki yung pondo para sa MAIFIP. Sa overall budget po natin, maaari din nating sabihin to na hindi ba failure din yan ng gobyerno kung palaki ng palaki yung ina-allocate natin sa ayuda? Kasi supposedly ang ayuda ay tulong para maiwasan ang vulnerability ng ating mga kababayan. But ibig sabihin palaki ng palaki yan, ibig sabihin mas maraming mga kababayan natin ang nagiging vulnerable. Ano ba ibig sabihin natin kapag nagiging vulnerable sila? Wala silang paggastos, pangkalusugan, ni wala silang pamasahe, walang maayos na hanap buhay. Ibig sabihin palpak ang gobyerno sa pagsisigurado na matutugunan yung pangkalusugang pangangailangan natin, yung pagkakaroon ng maayos na hanap buhay, yung pagkakaroon ng pangkabuhayan. Kaya hingi na lang tayo ng hingi ng tulong sa gobyerno. At yung datos, nakikita natin, over the years, palaki lang ng palaki yung mga ganyang klaseng programa sa budget. So does that mean failure ang gobyerno sa para siguraduhin na umaangat ang kalidad ng buhay nating mga Pilipino? Yun po sa akin yung napaka-importanting indikasyon ng mga programang yan eh. Opo. Tapos, napag-usapan natin yung MAIFIP, pag-usapan na rin natin yung PhilHealth kasi proud na proud ang gobyerno dun sa 129 billion allocation nila sa PhilHealth. But sa totoo lang po, kulang na kulang pa rin yan. No? Dahil 60 billion dyan, binabalik lang naman yung kinuha nila. Tapos, na-identify naman ng PhilHealth, 24.5 million na mga Pilipino ang indirect contributors ng PhilHealth. So, ibig sabihin po, dapat binabayaran ng gobyerno yung premium nila. So pag binultiply natin yan ng 6,000, yan po ay 147 billion pesos. So kung ang gobyerno ay ibinibigay, magkano ba dapat para maayos na mapondohan ng PhilHealth? Dapat binibigay nila yung 147 billion pesos na yon. So dapat po ata ay hindi nagiging proud ang gobyerno. Kung hindi, mahiya sila dahil kulang pa rin ang binibigay nilang pondo sa PhilHealth. Dapat mahiya sila. Yun pong sinasabi ho nila, lalo na po nitong si Ginoong Recto na yung PDIC hindi kasama sa Supreme Court decision yun. Opo. PhilHealth lang ang pinababalik. Ano hong take nyo doon? Ay maling-maling na naman po dyan si Secretary Recto dahil doon sa Supreme Court decision, ang sinabi po ng Supreme Court na unconstitutional ay yung provision mismo sa GAA na ginamit ni Secretary Recto na basehan para kuhanin ang PhilHealth at PDIC. Nagkataon lang po na ang main question doon sa kaso na sinampa natin sa Supreme Court ay yung PhilHealth. Dahil doon may standing tayo bilang mga mamamayan. Pero malinaw po, in the same Supreme Court decision, sinabi na unconstitutional yung provision na ginamit ni Secretary Recto. So that means unconstitutional din yung pagkuha nila ng pondo ng PDIC at dapat binabalik na nila ito ngayon. Opo. Hindi ho mahirap intindihin yun, ano po. Correct. Lalo na kung nasa itaas ka. Opo. Mahirap lang yung intindihin kapag ayaw intindihin. Opo. Kasi nga, hindi mo maintindihan yung mga nasa ibaba. Sige po. So, Professor, muli kami nagpapasalamat sa inyo. Tatawag po kami ulit kung kami po meron pang gustong klaruhin ng mga issue dito po sa usapin po ng pambansang budget at usapin pambayan. Salamat po na marami, ma'am. Kailan po next rally natin? Ay, nako, paghandaan na po natin yan. At ngayon po, ang hinahanda natin ay yung mga Supreme Court cases related dito sa budget. Kaya, kitang-kita po tayo sa susunod na mga rally. Magandang umaga po. Maraming salamat, Manong Ted at DJ Chacha. Salamat Thank you po, Mabuhay. Professor. Professor kasi nga- Shalo Magno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid?
See you sa social media!